upcoming Senator Judge Lacson nagulat at bumilib sa legal team ni VP Sara at binalaan niya ang prosecution. Pero ayon sa ibang Pilipino, the truth prevails. Halika, atin itong pag-usapan ang nakakagulat na pahayag ni Lacson at bakit siya napabilib sa legal team ni VP Sara. Pero hindi lang yun ang pinakamasaklap. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Show of force, ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga condition ito ha. Straightforward lang yung order. Mag-a-add cautela appearance pa ba ang mga abogado? Dapat ano lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Sa lahat ng inaabangan ngayong taon, isa ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa pinakamainit. Pero teka lang, akala mo ba simple lang ito? Akala mo ba matatapos ito na parang ordinaryong politika lang? Mali ka, dahil may isang pahayag na biglang gumulo sa timeline ng marami. Senator-elect Panfilo Lacson, tahimik, mapagmasid, pero ngayon biglang nagsalita. It is a rare privilege to sit as a senator judge in this impeachment trial. Pero hindi lang yun ang bubuhay ng tensyon. Ang tunay na gulatan nang purihin niya ang legal team ni VP Sara Duterte. Powerhouse, yan ang salitang ginamit niya. Hindi yan biro. Ang mga pangalan sa team ni VP Sara ay hindi lang basta abogado. Sila ay mga higante sa larangan ng batas. Katulad na lamang ni Philip Sigrid Fortun, Gregorio Narvasa II, Sheila Sison, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batong Bakal at marami pang iba. Pero hindi lang ito tungkol sa mga pangalan, ito'y tungkol sa game plan, sa diskarte, sa intelihenteng laban. Kaya binalaan ni Lacson ang mga House prosecutors, ang House panel. The House panel will have their hands full of proving their case. Pero bakit ganito kalakas ang reaksyon ni Lacson? Simple, alam niyang hindi lang ito laban ng opinyon. Hindi ito usapang politika sa kanto. Ito ay laro ng ebidensya, ng taktika at ng batas. Therefore, habang tahimik ang ibang senador, si Lacson ay maagang nagparamdam. Maghanda kayo. At kung si Ping Lacson mismo ang nagsabing magiging mahirap ang laban para sa prosecution, may bigat yun. Pero teka, hindi lang si Lacson ang may opinyon. Habang ang ilan ay bumilib sa linya ng depensa ni VP Sara, may ilan namang umiling. May ilan na nagsabing the truth prevails, na kahit gaano kagaling ang abogado, ang katotohanan pa rin ang mananaig. So alin nga ba ang mananaig? Ang taktika o ang katotohanan? Ang tanong ngayon, handa na ba talaga ang House? Hindi pa man nagsisimula ang impeachment hearing, nauna nang nasindak ang ilan dahil sa bigat ng credentials, dahil sa lakas ng depensa, dahil sa tono ni Lacson. Pero hindi pa tapos ang laro. Hindi pa rin natin alam kung anong ebidensya ang ilalatag. Hindi rin natin alam kung hanggang saan ang tiwala ng masa. Kung totoo ba ang mga binibintang kay VP Sara. Kung siya ba ay guilty or not guilty. Therefore, ang tanging malinaw sa ngayon, lahat ng mata ay nakatutok. Hindi lang dahil ito'y laban ng batas, kundi dahil ito'y laban ng tiwala, ng hustisya at ng nararapat. Kaya huwag kang kumurap. Dahil sa mga susunod na linggo, baka mas marami pang magulat, baka mas marami pang bumilib, o baka mas marami pang bumaliktad. Ang sigurado lang, ito ang laban na hindi mo gustong palampasin. At habang pinag-uusapan natin ang gulo ng impeachment, ang tapang ng mga abogado at ang bigat ng salita ni Senator Lacson, isang tanong ang dapat nating tanungin. Sa gitna ng lahat ng ito, nasaan ang ating Panginoon? Oo, may hatol sa Senado. Oo, may paglalaban sa korte. Pero higit sa lahat, may hatol na ibinaba para sa ating lahat.
hindi sa Senado kundi sa Kalbaryo. Roma 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Sa hustisya ng mundo, kailangan patunayan ang kasalanan, kailangan may depensa, kailangan may abogado. Pero sa harap ng ating Panginoon Diyos, lahat tayo ay guilty. Walang sinuman ang makakatayo sa kanyang harapan at sabihin, wala akong sala. Pero hindi niya tayo pinahiya, hindi niya tayo hinatulan gaya ng inaasahan natin. Bagus, ipinadala niya ang kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Hindi para ipahiya tayo, hindi para itulak tayo sa impyerno, kundi para iligtas tayo, patawarin tayo at mahalin tayo kahit wala tayong ipagmamalaki. May mga laban sa buhay na hindi natin kayang ipanalo. Ang talino o galing, tulad ng mga abogado sa impeachment, maaari tayong maglatag ng depensa. Pero sa harap ng ating Panginoon Diyos, wala tayong panalo kung wala ang ating Panginoon Jesus. Ngunit dahil sa kanyang habag, grasya at pag-ibig, tayo ay napawalang sala. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam kong ako ay makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Salamat po sa iyong habag. Salamat sa aming Panginoon Kristo sa krus. Salamat sa pag-ibig na hindi ko kailanman kayang suklian. Tulungan niyo po akong mamuhay ng may takot at pag-ibig sa iyo. Hindi dahil gusto kong maging mabait, kundi dahil gusto kong magbago. At tulungan niyo po akong magbago. Sa iyong awa, ikaw ang tunay na huwes at ikaw rin ang tagapagligtas. Sa iyo ako sumusuko, o aming Panginoon Diyos. O aking Panginoon Diyos, pinupuri po kita at pinapasalamatan sa inyo pong kabutihan sa akin. Gabayin niyo po ang aming bansa. Gabayin niyo po ang kapwa ko Pilipino. At salamat po sa pagdinig ng aking panalangin, sapagkat ito po ang aking samot hiling sa matamis na pangalan ng aking Panginoon Jesus. At patawarin po ako sa lahat ng aking pagkakasala sa matamis na pangalan ng aking Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.